Sa loob ng 4.5 bilyong taon, ang ating araw ay patuloy na nagniningas. Mga sibilisasyon ay bumangon at bumagsak. Mga kontinente ay naglakbay. Ang buhay mismo ay lumitaw mula sa wala. At sa buong panahong iyon, may isang bagay na naglalakbay patungo sa atin mula sa kadiliman sa pagitan ng mga bituin. Tahimik, sinaunang, nagdadala ng mga lihim mula sa lugar na hindi na natin makakamtan. Dumating ito ngayong taon at sa sandaling talagang nakita ng ating mga instrumento ito, tunay na nakita sa unang pagkakataon. Napagtanto ng mga siyentipiko ang isang bagay na nagpatigil sa kanila. Ito ay kumikilos ng hindi tulad ng anumang nakita na natin. Ito ang kwento ng 3I/AT-LAS. At ang itinuturo nito sa atin tungkol sa universo ay titimo sa inyong isipan. Sa ngayon, 250,000 milya sa itaas ng isang sinaunang bisita mula sa ibang sistema ng bituin, may isang bagay na nagniningning na hindi dapat umiiral. Ang mga ahensyang pangkalawakan ng Hapon at Amerika ay nakatitig sa mga larawang X-ray na lumalabag sa bawat patakaran na ating naiintindihan tungkol sa mga interstellar na bagay. At ang kanilang nakikita ay nag-iwan sa ilang sa pinakamahusay na astrophysicists sa mundo na tahimik na inamin na wala silang ideya kung ano ang kanilang tinitingnan. Ito ang 3I Atlas, ang ikatlong nakumpirmang bisita mula sa labas ng ating solar system. At ito ay naging unang interstellar na bagay sa kasaysayan ng sangkatauhan na nahuli na nakasuot ng tinatawag ng mga siyentipiko na X-ray cloak. Isang napakalaking, nagniningning na talukbong ng high energy radiation na umaabot ng mas malayo pa sa distansya mula sa daigdig hanggang sa buwan. Isipin ninyo yan saglit. Pinag-uusapan natin ang isang bagay na naglakbay sa kadiliman sa pagitan ng mga bituin sa loob marahil ng bilyon-bilyong taon. At ngayon, ito ay gumagawa ng isang light show na nakikita ng ating pinaka-advanced na X-ray telescopes. Ngunit narito ang dahilan kung bakit lahat ay nag-aalala. Ito ay hindi dapat nangyayari. Hindi sa ganitong paraan, hindi sa gantong sukat, at tiyak na hindi mula sa isang bagay na nagmula sa ibang sistema ng bituin. Hayaan ninyong ipaliwanag ko sa inyo kung ano talaga ang kinakaharap natin dito, dahil ang mga implikasyon ng diskubring ito ay nakamamangha. At sa pagtatapos ng video na ito, maintindihan ninyo kung bakit ang isang obserbasyon na ito ay maaaring puwersahin tayong ganap na mag-isip muli tungkol sa alam natin tungkol sa mga bisita mula sa interstellar space. Nobyembre 2025, ang X-ray Imaging and Spectroscopy Mission, nakilala bilang XISM, isang kolaborasyon sa pagitan ng Space Agency ng Hapon na JAXA at NASA, ay itinuon ang mga instrumento nito sa isang maputlang tuldok na papalayo sa ating araw. Ang kanilang nakuha sa susunod na 17 oras ng oras ng obserbasyon ay nagbago sa lahat ng ating naiisip na nauunawaan tungkol sa mga interstellar comets. Ang mga larawan ay naghahayag ng isang pambihirang bagay. Isang multo na, kumakalat na ulap ng X-ray emission na nakapalibot sa 3I Atlas. Umaabot palakas ng kamanghamanghang 400,000 kilometro. Upang mailagay iyan sa perspektibo, iyan ay 2.5 beses ang distansya mula sa daigdig hanggang sa buwan. Tinitingnan natin ang isang X-ray structure na napakalaki na maaari nitong lunukin ang ating buong Earth-Moon system na may natitirang espasyo. Ngayon, ang X-ray emission mula sa mga comets ay hindi ganap na hindi kilala. Nadetekta na natin ito dati mula sa mga bagay sa ating sariling solar system. Ang Comet Hyakutake noong 1976 ang una, sinundan ng 12-12 ng iba sa nakaraang 3 dekada. Ngunit ang mga iyon ay mga comets na nabuo dito sa ating stellar neighborhood, sumusunod sa mga patakaran na nauunawaan natin
sa pamamagitan ng mga dekada ng obserbasyon. Ang Three-Eye Atlas ay iba. Ang bagay na ito ay hindi nabuo sa paligid ng ating araw. Ito ay nagmula sa ibang lugar na nagdadala ng chemical signature ng isang alien star system. At hanggang ngayon, walang sinuman na matagumpay na nakadetekta ng X-rays mula sa isang interstellar visitor. Hindi mula sa Oumuamua, ang misteryosong hugis sigarilyo na bagay na dumaan noong 2017. Hindi mula sa Borisov, ang mas conventional-looking comet na bumisita noong 2019. Ang Three-Eye Atlas ay naging una. At hindi ito gumagawa ng mahinang ningning. Lumilikha ito ng radiation structure na napakalawak at napakalakas na pinipilit ang mga siyentipiko na tanungin ang kanilang pangunahing mga palagay tungkol sa kung paano kumikilos ang mga sinaunang manlalakbay na ito kapag nakatagpo nila ang ating solar environment. Tigil, hayaang mabigatan kayo nito. Kung nadarama ninyo ang pandama ng pagkamangha ngayon, ang halo ng pagtataka at di panatag na loob, hindi kayo nag-iisa. Ito ang sandali kung saan ang lahat ng ating iniisip na alam ay nagsisimulang bumukas. At narito ang punto, ang kwentong ito ay nagsisimula pa lamang. Ang Three-Eye Atlas ay mawawala na, babalik sa cosmic darkness. Ngunit ang mga tanong na iniwan nito, ang mga iyon ay titimo sa atin ng mga dekada. Kung gusto ninyong maging bahagi ng paglalakbay na ito, kung gusto ninyong masaksihan ang mga cosmic mysteries na ito habang nangyayari sa real time, pindutin ang subscribe button ngayon. Huwag palampasin ang sandaling ito. Mag-subscribe, i-on ang notifications, dahil ang susunod, hindi ninyo dapat palampasin. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung gaano talagang imposible ang sitwasyong ito. Ang timing ng diskubring ito ay nagdagdag ng isa pang layer ng komplikasyon sa isang sitwasyon na nakakalito na. Ang mga instrumento ng XRISM ay hindi makakaturo ng masyadong malapit sa araw. Kailangan nilang panatilihin ang hindi bababa sa 60 degree separation upang protektahan ang sensitibong mga detectors mula sa solar radiation. Ibig sabihin nito, ang observation window ay napakakitid. Ang team ay kailangang maghintay hanggang lumabas ang Three-Eye Atlas mula sa likod ng araw. Pagkatapos ng pinakamalapit na paglapit nito noong huling bahagi ng Oktubre, pagkatapos ay mabilis na mag-coordinate ng target of opportunity observation bago lumayo ng masyadong malayo ang comet. Ang kanilang nakuha sa loob ng 17 oras ng exposure time ay nag-iwan sa scientific community na nagmamadaling maghanap ng mga paliwanag. Ang X-ray spectrum ay nagpapakita ng malinaw na mga palatandaan ng carbon, nitrogen at oxygen ions. Ito ang mga telltale signs ng charge exchange reactions, isang well-understood na proseso kung saan ang solar wind ay nakikipag-ugnayan sa neutral gas clouds sa paligid ng mga comets. Ngunit narito kung saan nagiging kakaiba ang mga bagay. Ang sukat ay mali. Ang intensity ay lampas sa hinuhulaan ng mga modelo. At ang spatial distribution ay hindi tumutugma sa anumang nakita natin mula sa solar system comets, kahit ang pinakaaktibo. Si Dr. Avi Loeb mula sa Harvard, na malapit na sumusubaybay sa mga obserbasyon, ay nabanggit na ang X-ray picture ay sumasaklaw ng espasyo na milyon-milyong kilometro ang lawak, na nagpapakita ng maputla, ngunit walang dudang tunay na ningning na nakapalibot sa buong bagay. Iyan ay hindi measurement error. Iyan ay hindi instrumental noise. Iyan ay isang tunay na pisikal na phenomena na nangyayari sa paligid ng isang interstellar visitor. Ang mekanismo sa likod ng emission ay lumilitaw na simple sa ibabaw. Habang lumalapit ang Three-Eye Atlas sa araw, naglalabas ito ng napakalawak na ulap ng neutral gas sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na sublimasyon.
Ang yelo ay direktang nagiging singaw ng hindi natutunaw na lumilikha ng karakteristikong koma na ginagawang nakikita ang mga comets. Kapag ang solar wind, isang daloy ng charged particles na lumalabas mula sa ating bituin sa bilis na daan-daang kilometro bawat segundo, bumangga sa neutral gas cloud na ito, nangyayari ang charge exchange reactions. Ang solar wind ions ay nagnakaw ng electrons mula sa neutral atoms sa koma ng comet. Kapag nangyari ito, ang mga ions ay bumaba sa mas mababang energy states at naglalabas ng X-rays sa proseso. Ito ay basic atomic physics, well documented sa mga laboratory experiments at naobserbahan ng maraming beses sa solar system comets. Ngunit ang 3I Atlas ay dinadalang proseso na ito sa mga sukdulan na humahamong ating pag-unawa. Ang laki ng neutral gas na kinakailangan upang makagawa ng X-ray, halo na umaabot ng 400,000 kilometro, ay nagmumungkahi na ang comet na ito ay pambihirang aktibo. Mas aktibo pa kaysa alinman sa nakaraang interstellar visitors na ating pinag-aralan. Ito ay nagtataas ng mga agarang tanong tungkol sa komposisyon at istruktura. Ano ang ginawa ng 3I Atlas na nagpapahintulot nitong makagawa ng gayong malalaking gas clouds? Paano nito pinapanatili ang antas ng aktibidad na ito sa mga distansya kung saan karamihan sa mga comets ay medyo tahimik? At bakit ang X-ray emission ay nakakalat sa napakataas na dami ng espasyo? Ang collaborative na katangian ng diskubreng ito ay nag-highlight kung gaano ka-significant ang scientific community ay isinasaalang-alang ang mga obserbasyon na ito. Ang XISM ay kumakatawan sa mga taon ng internasyonal na kooperasyon sa pagitan ng JAXA, NASA at ang European Space Agency. Ang mga instrumento ng misyon ay kabilang sa pinakasensitibong X-ray detectors na naideploy kailanman sa kalawakan. May kakayahang mag-resolve ng spectral features na naghahayag ng chemical composition at physical conditions ng cosmic phenomena. Nang nadetekta ng mga instrumentong ito ang X-ray signature mula sa 3I Atlas, hindi lang ito isang matagumpay na obserbasyon. Ito ay isang vindication ng mga dekada ng theoretical work na naguhula na ang mga interstellar comets ay dapat kumilos na katulad ng kanilang solar system cousins kapag nakatagpo nila ang stellar environments. Maliban na ang pag-uugali ay hindi katulad. Ito ay pinalaki, pinalawak, at mas komplikado kaysa inaasahan ng sinuman. Ang mga siyentipikong nag-aaral ng data na ito ay nakakakita ng mga pattern na hindi umaayon sa kanilang mga modelo. Ang X-ray emissions ay hindi lamang mas maliwanag kaysa inaasahan. Nakaayos ang mga ito sa mga paraan na nagmumungkahi ng komplikadong interactions sa pagitan ng gas production ng comet at ang solar wind environment. Maraming research teams ang nagpapatakbo ng mga simulations. Sinusubukang kopyahin kung ano ang naobserbahan ng XISM at patuloy na nabigo. Si Professor Yuki Sarugaku mula sa JAXA's Institute of Space and Astronautical Science ay inilarawan ang mga natuklasan bilang tunay na nakakalito. Inaasahan ng team na makakita ng ilang X-ray emission batay sa matagumpay na mga deteksyon mula sa solar system comets. Ang hindi nila inaasahan ay ang napakalaking spatial extent at ang specific spectral characteristics na sinusukat nila. Ang carbon, nitrogen at oxygen signatures ay malinaw sa data. Ang mga elemento na ito ay karaniwan sa comet compositions, kaya ang kanilang presensya ay hindi nakakagulat. Ngunit ang mga ratios ay mali. Ang intensity distribution sa buong 400,000 kilometro na istruktura ay hindi tumutugma sa theoretical predictions para kung paano dapat mangyari ang charge exchange reactions sa isang typical cometary environment. Ito ay pinipilit ang mga researchers na isaalang-alang ang mga posibilidad na hindi nila inaasahan. Marahil ang 3I Atlas
ay may hindi pangkaraniwang mataas na gas production rate kumpara sa solar system comets ng katulad na laki. Marahil ang komposisyon nito ay kinabibilangan ng volatile materials na mas madaling sumoblimate sa solar environment. Marahil ang istruktura ng nucleus nito ay nagpapahintulot ng mas efficient na outgassing sa mas malalaking surface areas. O marahil may ibang bagay na nangyayari. Ang mga observational challenges sa paligid ng diskubring ito ay hindi masasabi. Ang mga interstellar objects ay mabilis gumalaw at hindi nananatiling nakikita ng matagal. Ang 3I Atlas ay unang nadetekta noong Hulyo 2025, umabot sa pinakamalapit na paglapit sa araw noong Oktubre, at sa maagang 2026 ito ay magiging masyadong maputla para sa karamihan ng mga teleskopyo na epektibong subaybayan. Iyan ay humigit kumulang 6 na buwan mula sa pagtuklas hanggang sa pag-alis. Sa maikling window na yon, bawat pangunahing space agency at observatory sa daigdig ay nakatuon ng mga instrumento sa bisitang ito. Ang Mars Reconnaissance Orbiter ay kumuha ng close-up images mula sa posisyon nito sa paligid ng pulang planeta. Ang Hubble Space Telescope ay nagbigay ng detalyadong optical observations. Ang James Webb Space Telescope ay nagsagawa ng spectroscopic analysis ng komposisyon ng comet. At ngayon, ang X-RISM ay nagdagdag ng X-ray observations sa lumalaking dataset. Bawat obserbasyon ay naghahayag ng mga bagong komplikasyon. Ang Hubble ay nagpakita ng asymmetric dust cocoon sa paligid ng nucleus na nagmumungkahi ng non-uniform outgassing. Ang Webb ay nakadetekta ng unusual ratios ng carbon dioxide sa water vapor na nagsasaad ng formation conditions na napakaiiba mula sa comet-forming regions ng ating solar system. At ngayon, ang XRISM ay naghayag ng massive X-ray structure na ito na umaabot ng mas malayo pa kaysa hinulaan ng sinuman. Ang international coordination na kinakailangan para sa mga obserbasyon na ito ay kumakatawan sa modernong astronomy sa pinakamahusay nito. Ang mga mission planners ay kailangang isaalang-alang ang orbital mechanics, instrument capabilities, at ang mabilis na nagbabagong posisyon ng comet relative sa daigdig at sa araw. Ang katotohanan na ang XRISM ay nakakuha ng 17 oras ng high-quality data sa loob ng gayong makitid na observational window ay nagsasalita sa presisyon ng modernong space operations. Ngunit ang data na kanilang nakuha ay nagtataas ng mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Ang X-ray halo ay lumilitaw na may internal structure, mga rehiyon ng varying brightness na nagmumungkahi ng komplikadong gas dynamics sa paligid ng comet. Ang emission ay hindi pantay na nakakalat, na nagpapahiwatig na alinman ang solar-wind interaction ay mas komplikado kaysa hinuhulaan ng standard models. O ang 3I Atlas ay naglalabas ng gas sa mga pattern na hindi tumutugma sa typical cometary behavior. Si Dr. Elena Chen mula sa NASA's Goddard Space Flight Center, bahagi ng XRISM Science Team, ay nabanggit na nakikita nila ang ebidensya ng kung ano ang maaaring multiple interaction zones sa loob ng X-ray structure. Mga lugar kung saan iba't ibang uri ng charge exchange reactions ay nangyayari ng sabay-sabay na lumilikha ng layered emission pattern na umaabot ng daan-daang libong kilometro sa kalawakan. Ang antas ng komplikasyon na ito sa X-ray emission ay nagmumungkahi na ang 3I Atlas nakikipag-ugnayan sa solar environment sa mga paraan na lampas sa simpleng mga modelo ng comet-solar-wind interactions. Ang neutral gas cloud na nakapalibot sa interstellar visitor na ito ay lumilitaw na may istruktura at dynamics na lumilikha ng maraming distinct regions ng X-ray production. Isipin kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating pag-unawa ng interstellar space.
Kung ang 3i Atlas ay maaaring makagawa ng gayong dramatikong mga epekto kapag nakatagpo nito ang ating solar environment, ano ang sinasabi nito sa atin tungkol sa mga kondisyong naranasan nito sa loob ng bilyon-bilyong taon ng paglalakbay sa pagitan ng mga bituin? Anong mga proseso ang humubog sa komposisyon at istruktura nito sa loob ng malawak na paglalakbay na iyon sa cosmic void? Ang X-ray observations ay nagbibigay ng mga clue tungkol sa gas production rates ng comet na sumusuporta sa data mula sa ibang wavelengths. Kapag pinagsama ang optical observations na nagpapakita ng dust production at infrared measurements na naghahayag ng surface temperatures, lumilitaw ang larawan ng isang bagay na mas aktibo at komplikado kaysa sa nakaraang interstellar visitors na ating pinag-aralan. Ang antas ng aktibidad na ito ay partikular na makabuluhan dahil nangyari ito pagkatapos ng pinakamalapit na paglapit ng comet sa araw. Ang XRISM ay nag-observe sa 3i Atlas noong huling bahagi ng Nobyembre, halos isang buwan pagkatapos ng perihelion noong Oktubre. Karamihan sa mga comets ay nagpapakita ng bumababang aktibidad habang lumilayo sila mula sa araw at ang solar heating ay bumababa. Ngunit ang 3i Atlas ay patuloy na gumagawa ng sapat na gas upang lumikha ng napakalaking X-ray structure na ito. Ang pagpapatuloy ng aktibidad na ito ay nagmumungkahi na alinman ang comet ay may internal heat sources na nagpapanatili ng gas production o naglalaman ito ng hindi pangkaraniwang volatile materials na patuloy na sumublimate kahit sa mas malalayong distansya mula sa araw. Ang dalawang posibilidad ay may mga implikasyon para sa pag-unawa kung paano nabuo at nag-evolve ang mga interstellar objects sa loob ng kanilang mga paglalakbay sa kalawakan. Ang mga research teams ay gumagawa ngayon upang i-correlate ang X-ray data sa mga obserbasyon mula sa ibang mga instrumento upang bumuo ng komprehensibong modelo ng nangyayari sa paligid ng 3i Atlas. Ang layunin ay maunawaan hindi lamang ang agarang physics ng charge exchange reactions, kundi ang mas malawak na larawan ng kung paano kumikilos ang isang sinaunang bagay mula sa ibang star system kapag nakatagpo nito ang ating solar environment. Ang kanilang natututunan ay muling humuhubog ng mga inaasahan para sa hinaharap na interstellar visitors at nag-highlight ng kahalagahan ng rapid response observational campaigns kapag ang mga bihirang bagay na ito ay dumaan sa ating cosmic neighborhood. Kaya narito tayo, nanonood ng kasaysayan na nangyayari sa real time. Ang 3i Atlas ay lumilayo mula sa ating araw sa hindi kapani-paniwalang bilis na nagdadala ng mga X-ray secrets nito pabalik sa kadiliman sa pagitan ng mga bituin. Sa loob ng mga buwan, ito ay manghihina mula sa ating mga teleskopyo at mawawala magpakailanman, nag-iiwan lamang ng data na nakuha natin sa loob ng maikling pagbisita nito. Ngunit ang data na iyon ay nagbago sa lahat. Nasaksihan natin ang unang X-ray detection mula sa isang interstellar object. Nakita ang radiation structure na umaabot ng mas malayo pa sa distansya sa ating buwan. At naidokumento ang pag-uugali na humahamong ating pangunahing pag-unawa kung paano ang mga sinaunang manlalakbay na ito ay nakikipag-ugnayan sa stellar environments. Ang mga tanong na itinataas ng diskubring ito ay magdadrive ng research sa loob ng mga dekada. Anong iba pang mga sorpresa ang naghihintay sa kadiliman sa pagitan ng mga bituin? Ilan pang interstellar visitors ang tahimik na dumadaan sa ating solar system, invisible sa ating current detection methods? At ano ang matututunan natin kapag dumating ang susunod? Dahil darating ang isa pa, ang galaxy ay puno ng mga cosmic nomads na ito na inilabas mula sa kanilang birth systems bilyon-bilyong taon na ang nakaraan, naglalakbay sa kalawakan
hanggang makatagpo nila ng ibang bituin. Ipinakita sa atin ng 3-Eye Atlas na kapag ginawa nila, ang mga resulta ay maaaring mas espektakular kaysa naiisip ng sinuman. Ipinaalala sa atin ng universo muli na mayroon pa tayong napakaraming matututunan. At sa totoo lang, iyan mismo ang dapat nating maging lugar